Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong ating kaburihan, Panginoong Diyos, sa mong makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong
Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya, sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato, at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda. Kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaan gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito, at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit patay, pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel.
Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao, rooy palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay, nito'y nakaabot. Pati mga humahabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader kung kaya napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng ito, inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hinirang
Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapuntahan ng may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasamang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ng kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang maging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Natitipon tayo bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Kaya sa pagtitipon na ito, ating bigyan ng papuri, pasalamat at pagpupugay ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, isang bagay po ang ipinapaalala uli sa atin ng ating mga pagbasa para sa araw na ito. At ano po yun? Ang kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin bilang Kristiyano, alam natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Alam natin na kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Alam natin sa buhay natin, nag-uumapaw ang kanyang grasya, pagpapala at biyaya. Dahil ang Diyos ay tunay na mabuti. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa umagang ito? Mapapansin po natin mga kapatid
na ang ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyo ay medyo magkaparehas. At ano ho ang kanyang pinagkaparehas? Sa kwento ni Jesus na napakinggan natin sa ating ebanghelyo, marahil yan din ho ang pinapatungkulan ni Propeta Isaías patungkol sa isang taong may nag-aari ng isang ubasan. At yung may pag-aari ng ubasan, ginawa niya ang lahat. Naglagay ng pangharang, naghukay, naglagay ng tore. Sa madaling salita, yung may-ari ng ubasan, tumawag lamang ng manggagawa, pero ang lahat ng bagay handa na. Lahat ng bagay nakaayos na sa kanyang ubasan. Ang gagawin na lamang ng mga manggagawa, gagawin ng tapat, gagawin ng maayos ang kanilang tungkulin. Pero sa ating unang pagbasa, nung oras na ng anihan, pagtikim ng may-ari ng ubasan doon sa mga ubas sa kanyang lupa, ano ang kanyang narasahan? Maasim ang ubas. Hindi namunga ng maayos. Mga kapatid, ang Diyos ay laging mabuti. Ang Diyos laging nagbibigay ng pagpapala sa atin. Inaayos ng Diyos kung ano man ang pwedeng maayos sa buhay natin. Pero maraming pagkakataon, tayo mismo ay hindi namumunga dahil tayo mismo ang sumusuway sa Diyos. Mga kapatid, hindi mawawala ang kabutihan ng Diyos. Pero minsan sa buhay natin, hinahanap natin kung nasaan ang Diyos. Pero hindi natin minsan napagtatanto na tayo minsan ang may kakulangan. Tayo minsan ang may kahinaan. Tayo minsan ang nagkakasala. Sa mga oras na hindi natin napapansin ang kabutihan ng Diyos, yan din ang mga oras at pagkakataon na tayo ay umaasim. At kapag tayo ay umaasim, ibig sabihin, hindi maayos ang ating bunga. Kaya mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay natin. Palagi naman palang mabuti ang Diyos. Pero bakit tayo minsan ang hindi namumunga? Baka kasi tayo ang tumatalikod. Tayo ang nagkakasala. Tayo ang nagkakamali. Hindi natin pwedeng ibaliwala ang kabutihan ng Diyos dahil ang kabutihan ng Diyos laging nandiyan. Pangalawang bagay, kung ang kabutihan ng Diyos ay laging nandiyan, ano naman ang dapat nating itugon? Sa ating ebanghelyong napakinggan, ano ang ginawa ng mga inupahan ng may-ari ng ubasan doon sa mga kanyang alipin na pumunta at singilin sila doon sa kanilang upa? Di ba pinatay nila? Ano ang ginawa ng may-ari ng ubasan? Nagpadala ng mas marami. Ano ang ginawa nila? Pinapatay pa din nila. Kaya ano ang sabi ng may-ari ng ubasan? Ipadadala ko yung aking anak. Sa tingin ko, irerespeto nila iyon. Pero ano ang ginawa ng mga manggagawa doon sa ubasan? Di ba pinatay din yung kanyang anak? Pero hindi nawala yung pagiging tapat ng Diyos.
Hindi nawala yung pagiging tapat ng may-ari ng ubasan. Sa madaling salita mga kapatid, ano ang dapat nating itugon sa kabutihan ng Diyos? Maging tapat sa Kanya. Maging tapat sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga, di ba sa ating ikalawang pagbasa, ano ang paalala sa atin ni San Pablo? Kung gusto nating mamunga ng maayos at maganda, gumawa tayo ng kaaya-aya sa mata ng Diyos. Gumawa tayo ng kabutihan, gumawa tayo ng tama. At sa paggawa natin ng tama, tunay tayong magiging tapat sa Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin na laging nandiyan ang kabutihan ng Diyos. At kung laging nandiyan ang kabutihan ng Diyos, ano ang hamon sa atin? Maging tapat tayo sa Diyos. At kung tayo ay magiging tapat sa Diyos, ano ang dapat tungkulin, responsibilidad at misyon natin? Gumawa ng mabuti, gumawa ng tama. Sa Ebanghelyong napakinggan, bakit ba nila pinapatay kahit yung anak ng may-ari ng ubasan? Dahil isang bagay ang namutawi sa kanilang puso. Ano po yun? Naging sakim sila, naging makasarili sila. Mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos ipinagkakaloob sa atin sa biyaya. At hindi natin makikita ang kabutihan nagpapapala ng Diyos kung tayo ay nagiging makasarili, kung tayo ay nagiging sakim. Bagkus makikita natin ang kabutihan at tayo ay magiging tapat sa Diyos kung marunong din tayong magbahagi, kung marunong din tayong magbahagi ng kung ano ang biyayang tinatanggap natin sa Diyos. Ang sarap sigurong mabuhay sa mundo, mga kapatid, kung ang bawat isa hindi makasarili. Masarap sigurong mabuhay sa mundo kung ang bawat isa sa atin walang sakim. Masarap mabuhay sa mundo dahil ang Diyos ay mabuti, dahil siya ay tapat. Dapat tayo din ay maging tapat. Mga kapatid, magandang tapusin po natin ang ating pagninilay sa umagang ito sa isang karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo. Minsan ho, ako ho ay pauwi doon sa aking tinutuluyan at meron hong lumapit sa akin na isang deboto ng Nazareno. At ang sabi niya sa akin, parang pari po kayo. Parang kayo po yung nagmimisa sa Quiapo. Kaya sabi ko sa kanya, ako nga ho yun. Sabi niya sa akin, Father, pwede mo ba akong matulungan? Sabi niya, may sakit kasi yung anak ko. Kaya dahil nakilala niya akong pari, nakakahiya hong tumanggi. Kaya sabi ko sa kanya, oh, ito pandagdag niyo po doon sa gagastusin po ninyo sa inyong anak. Pero, pagkabigay ko sa kanya ng tulong ko, nagsisigaw siya. At ang sabi niya, si Father nagbimigay. Salamat, Father. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang maingay. Yan lang yung laman ng wallet ko. Huwag ka nang maingay, baka dagsain pa tayo. Pero isang bagay ho yung sinabi sa akin nitong kausap ko na ito. Sabi niya sa akin, Father, nakatanggap kasi ako ng biyaya mula sa iyo. Hindi ho ba dapat yung biyaya na natatanggap ko,
ibahagi ko din sa iba. Alam niyo po, nalungkot ho ako ng mga oras na iyon. Dahil nasabi ko sa aking sarili, pari pa naman ako. Pero ako pa yung naturuan ng isang taong nangailangan, tunay na nangangailangan, pero handa pa ding magbigay. Handa pa ring magbahagi. Mga kapatid, mabuti ang Diyos. Naging tapat ang Diyos sa ating lahat. Hamon sa atin, maging mabuti din sa Diyos at maging tapat. Paano? Matutong magbigay. Matutong magbahagi. Huwag maging sakim. Huwag maging makasarili. Dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi siya naging makasarili. Ang Diyos laging nagbibigay. At ang ibinibigay ng Diyos, laging nag-uumapaw, laging sobra, laging maganda, at laging malaki. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, tingnan natin yung ating mga sarili. Tingnan natin ang ating mga buhay at mapagtatanto natin na kailanman ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, mabuti at tapat. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya sa bawat kailingan. Ang ating pong panalangin, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay makatagpo ng puwang, salita at nga ng pag-asa, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat na nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla at pinabubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakihikayat na saksi sa mundo ng kasaliwaan ng mabuting balita, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo
upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal ng ang biyayang pananampalataya ay maging buhay na buong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad upang bilang bunga ng paglakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo, ating isaw. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating nagtitipon ngayon, makibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming kapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang makaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito, hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritu ng bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa magsaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo
nagkakapisan ngayon ng bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ng pinahanahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sikat ng umaga,
Announcement. Ngayon po ay linggo ng mga katutubong Pilipino. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection upang suportahan ang mga gawain at programa ng CBCP, Episcopal Commission on Indigenous Peoples. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinangako ni Jesus na makakasama siya ng kanyang mga alagad sa tuwing sila'y matitipon sa kanyang pangalan. Sa mga susunod na araw, bubuksan ni Papa Francisco ang unang yugto ng 16 na pangkaraniwang pangkalahatang pagtitipon ng Sinodo ng mga Obispo. Hiling ay pagpapala ng Panginoon. Ituon natin ang ating isip sa Diyos nang sa Espiritu Santo maging matibay ang ating pagbubuklod. Gabayan tayo sa buong katotohanan at liwanagan ng mga nakikibahagi sa pagtitipong sinodal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo at tingin ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Nawa ang Diyos amang sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay naghahayag sa ating mga ninuno sa pamagitan ng mga propeta, ang laging pumapatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang anak na isinugo sa takdang panahon para ipamalas sa lahat ang yaman ng habag ng Ama, ang mag-ingat sa inyo sa pakipagbuklod sa inyo kay Jesucristo at sa isa't isa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal, nakilalanin ng mga tanda ng panahon upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo sa masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
magsiluhod